Good morning, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, ug Corba Lighthouse Community Fellowship. Ang atong topic karong Domingo na nakita sa Nehemiah chapter 6 verses 1 through 14. Ang title sa atong message karon about perseverance. Og duha lang ka outline why we need perseverance. One, because of internal or external resistance. Ang proyekto sa Ginoo doon na mubabag externally. Ikaduha, because of internal resistance. So ang external resistance na as verses 1 to 9, ang internal resistance verse 10 to 14. Apos ang basahon ang pasikaranan sa atong pagbatbat sa pulong karon. Nehemiah chapter 6 verses 1 to 14. Further opposition to the rebuilding. When word came to Sanballat, Tobiah, Gesem the Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall, and not a gap was left in it, though up to that time I have not set the doors and the gates, Sanballat and Geshem sent me this message: "Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono." But they were scheming to harm me. So I sent messengers to them with this reply: "I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you?" 4 times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. Then the 5th time Sanballat sent his aide to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter in which was written: "It is reported among the nations, and Gesem says it is true, that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to these reports, you are about to become their king and have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king. So come, let us confer together." Verse 8, I sent him this reply: "Nothing like that what you are saying is happening. You are just making it up out of your head." Verse 9, they were all trying to frighten us, thinking, "Oh, their hands will get too weak for the work and it will not be completed." But I prayed, "Now strengthen my hands, O Lord." Verse 10, one day I went to the house of Shemaiah, son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, "Let us meet in the house of God, inside the temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you. By night they are coming to kill you." But I said, "Should a man like me run away? Or should one like me go into the temple to save his life? I will not go." I realized that God had not sent him, so that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had hired him. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me. Verse 14, "Remember Tobiah and Sanballat, O my God, because of what they have done. Remember also the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who have been trying to intimidate me." Let's pray. Lord God, Heavenly Father, nagpasalamat kami kanimo ni ining imong mga pulong sa kinabuhi ni Nehemias, Lord, sa iyang misyon na mao ang pag-rebuild the wall of Jerusalem. Doon nagyudaghang mga babag si Tobiah, si Sanballat, si Gesem o uban pa nga mga tao, Lord, nga gusto gyud mo pahunong sa maong proyekto. Tinuod gayud, Lord, nga ang imong mga gimbuhaton doon gyud daghan nga mga kontrabida, di lang si Satanas, kung dili mga tao nga nagpagamit sa kaaway. O bisan pa gani, Lord, mga false prophet nga naa na sa templo, gusto pa gayud mo babag, Lord, so there are resistance outside and inside of Jerusalem, O Lord. Gamita kini nga mga pulong, Lord, nga kami usab makahinuklog nga sa among paglakaw ning ining Kristohanong kinabuhi. Dunay mga resistance o mga ubang tao
o bisan pa sa amo mismong kaugalingon nga mga kinaiya, Lord. O tabangi kami unsaon pag-overcome ni ining mga resistance o mga babag sa ngalan ni Jesus. Amen. So atong sugdan o hisgot ang verse 1. Nakahibaw na sila si Tobias, si Sanballat, si Gesem, ang mga kontrabida nga tanan nga mga parte sa paril sa Jerusalem na napilot na, wala na gyud gap, no? And then ang gibuhat ni Sanballat ug si Gesem gusto nila nga isabotahi ang mao nga proyekto. Ilang giingon si Nehemias nga, Nehemias, doon na report nga may among kanang nadunggan. Unya si Gesem maoy testigos niini nga kamong mga Hudiyo nagplano kamo nga mo rebuild batok sa hari sa Persia. Unya ikaw nagpili na gani, nag-appoint ka nag mga propeta kay i-proclaim kanila nga hari aron maingon sila doon na nay bagong hari sa Juda. So gikan sa pagka-gobernador, mahimo ka ng hari. Unya kining maong naamong nadunggan nga taho o report amo kining isulti nga to sa hari. Mao nga Nehemias, magplano ta sa itong buhaton ini. Magsabot ta ngadto sa usa sa mga barangay ning atong probinsya. Kaupat yun ni sila nagbalik-balik o intimidate ni Nehemias. Okay? So ang ilang gibuhat karon mga diversion meeting plus intimidation or insinuation. Nagbuhat-buhat silang mga istorya batok ni Nehemias og ilang gihulga nga ilang i-report sa hari. Aron si Nehemias mamiligro, no? So siguro katong ilang ingon nga mag-meeting sila sa usa ka barangay, let's have a meeting, secret meeting in the village aron ato ning sulbaro ning problemaha kay seryoso kini nga problema. Laliman ka nga ikaw mo proklamar sa imong kaugalingon nga hari. So this is equivalent to rebellion or high treason, punishable by death. Unya si Nehemias nakauna-una siya nga kining ilang mga plano 4 times iyang gibalibaran. Kay uroy inig Antones Barrio og naay mo ambos ni Nehemias. O siguro piangan lang ni siya o himuon siyang bakol. Kinsa naman lay mo lead sa mga tao sa Jerusalem. Kinsa na may mahimo nila nga leader o gobernador. Mao nga mibalibad gud si Nehemias. Og tungod kay wala man kini mo obra, ang ilang gigamit na usab ni Tobaya o ni Sanballat mauna ang mga propeta nga naa mismo sa templo nagpuyok, no? So kadto mga outside resistance to sila. Si Tobias, si Sanballat, si Gesem the Arab. Unya karon ila pagayong gisulsulan. Kini si Shemaya. Kining si Shemaya nindot unta ni nga pangalan, no? Shemaya means Shema or God hears. Ang Ginoo nagapatalinghog. Ang Ginoo nakapaminaw sa akong mga yango. Ang Ginoo nakadungog, ang Ginoo nakabati sa akong mga pagsangpit. So Shemaya. Tulo ni kasi Shemaya diri sa Nehemiah. Number 1 si Shemaya son of Shekanaya. Usa ni siya sa mga panday o mga mason nga mitabang o tukod o rebuild sa wall of Jerusalem sa Nehemiah chapter 3 verse 29. Kining niya sa atong hisgutan karon nga si Shemaya son of Delaiah, no? Sa Nehemiah 6:10. Kini siya oposisyonista, no? Kanang kontrabida. He is a false prophet who opposed rebuilding of the wall. So mauna po ni siya miingon nga, Nehemiah, kanang may pagmutago na lang ta dito sa templo, kataguan ka na mo. Kay na ay mga tao nga mupatay nimo karong gabi una sakon kanila sa imong balay og patyon ka. So mga tutas templo, unya adto ka dito mutago ka. Murabag sa panahon ni Cory Aquino nga miari siya sa Cebu kay mitago dito sa monastery sa Carmelite, panahon sa people power, no, before sa people power. So ang ila pong gusto ni Shemaya, who is a false prophet, na siguro in cahoots with Sanballat o ni Tobias, ningon nga tago dito sa kanang templo. Unya pagpadlak dito, pag-quarantine dito imo. Kaya ang iya dayang plano nga ilang prisuhon si Nehemias.
Unya mintas tuwa si Nehemias dito natanggong sa templo, kini si Shemaya magsigig sulsul, maghimo og mga bakat nga mga statement batok ni Nehemias. Ignaon siguro yung mga tao, atuan na si Nehemias, di pauli na dito, nahadlok na to, di na nimo pagpadayon ng inyong mga project dinhi sa Jerusalem. So mao nay plano pod ni Shemaya. Unya ang himo ni Nehemias ning balibad gihapon siya. Sure siya, nganong mo sibat man ko, nganong mahadlok man ko ning mga tawhan, nganong moadto man ko sa templo aron lang luwason ako ang akong kaugalingon, dili ko mokuyog nimo nga motago ko sa templo. Yeah, verse 12, I realized that God had not sent him. So false prophet kini si Shemaya. Unya naka-realize usab siya nga hired false prophet kini. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin, and then he would discredit me before the people and give me a bad name. So si Nehemias sa verse 14 nindot gihapon iyang gibuhat. Pareha sa verse 9 later part ngayon sa Lord strengthen my hand. Kini mingon na po siya, remember Tobiah and Sanballat, oh my God, because of what they have done. Remember also the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who have been trying to intimidate me. Okay? So kini si Noadiah, ang meaning ani niya is the one to whom the Lord revealed Himself. Nindot unta kayo ang pangalan ni ining prophetess, no, babae ni siya nga propeta. Kay it is the one to whom the Lord revealed Himself. Pero kining si Noadiah nagpagamit sa kaaway sa Dios. Again, in cahoots kini siya ni Sanballat ug ni Tobias. Unya false prophetess kini siya. Na siguro ning oppose pod ni siya sa position o sa authority ni Nehemias nga gihatag sa hari sa Persya. Kumusta man kita sa new life, sa umapad o diha sa kurba, sa pagbuot sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan sa atong personal nga Kristohanong kinabuhi. Unsa may mga klase-klase nga mga resistance o oposisyon nga imong na-discovered outside sa imong kaugalingon. So maghinuklog ka karon application time. Doon na ba'y mga tao nga naka-discourage nimo, nga nakaingon ka, nagserbisyo man tako sa Ginoo, diniyos og tinarong. Unya kini manggong tawhana, gibutang-butangan manggod ko, gidaot manggod ko ani niya, gitraidoran ko ani niya, mao nga di na ko mosimba, di na ko moalagad sa Dios. Bahala na mo diha kay nasamdan nako, nasunog nako. I've been burned and I've been hurt and offended deeply. Maubag hapon na igsuon ang naa sa imong kasing-kasing karon, o ang mitabon anang imong hurt o imong feeling of betrayal, ini nang gitawag og unforgiveness, bitterness, rage, hatred. Hinuklogoy kinuno igsuon. Imo pagyapon gipasangil ang ubang mga tao nga nakapahasubok nimo, nakapasakit kanimo sa imong pag-alagad sa Ginoo, o ikaw mangayog pasaylo sa Ginoo kay ikaw dili gayon makapasaylo bisan kapila ka na giingnan sa Ginoo. O bless those who persecute you, pray for those who hate you, forgive your enemies. Siguro pareha kita mga igsoon sa atong mga external resistance nga maoy nahimong hinungdan o gihimo natong pasumangil o alibay nga kita nabugnaw diha sa Dios, nga kita dili na gani hapit mo paduol og simbahan, o di na mo simba, di na magampo, dili na mo apil og mga prayer meeting, o wa nagi Panginoon sa mga Kristohanon nga mga discipline like prayer, evangelism, Bible study, Bible sharing, tungod lang kay dunay mga tao nga nakasakit
naka-offend nimo sa nang labay ng mga katuigan. 20 katuig milabay, na po katuig, 20 kaadlaw nga milabay, 20 minutos ang milabay. Mao kana sila mga external resistance nga angay nato nga idil. Og ana nato idil sa pag-ampo. Sama sa giingon ni Nehemias, ang iyang response sa external resistance nindot kayo mga igsoon naa sa verse 9, no? Sa verse 9, they were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. No? Kini sila si Sanballat, si Tobias, si Gesem. Pero ang giingon ni Nehemias, strengthen my hands, Lord. Nag-ampo ra gihapon si Nehemias. So mga igsoon, kung ikaw gi-offend, gipasakitan mo na nga nabugnaw kasi pag-alaga sa Ginoo, ang Ginoo sang pita nga iligonon ka sa imong kaugalingon nga mopadayon ka paglakaw sa kinabuhing Kristohanon ug tagaan kag kalig-on nga makapasaylo ra gyud kas mga tawo nga imong gihimong babag. Kay ang naa sa imo karon igsuon is already the spirit of unforgiveness and bitterness. Mao na nga mangayo ka og kalig-on sa Dios. Uyugan ti ka nga Lord in town tagai kami kabaskog nga kinsa man ang tao nga nakapasakit namo among mapasaylo aron kami mupadayon maka-move on sa among Kristohanong kinabuhi. O kini karon ikaduha usab nga internal resistance. Suod mismo sa templo sa Jerusalem mga propeta si Nodaya nga wala na mulib sa iyang name. Kini si Shemaiah nga God hears unya ang iyang ipaminaw sila na hinon si Sanballat o si Tobias nga mga kontrabida sa project sa rebuilding the walls of Jerusalem. Dili na ang Dios may iyang ipaminaw. So mga igsoon, kumusta naman punta sa atong internal resistance? Unsa may mga internal nga babag nga ang Dios do na untay nindot nga buhaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, tagsa-tagsa ka simbahan. Unya internally siguro ang mga babag kanang lack of spiritual discipline. Wa gyud gana nga mag-ampo. Wa gyud interest o enthusiasm nga mobasa sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios gi-describe kana ni Jesus Christ, these words are spirit and life. Mao kini espiritu, mao kini maghatag natong kinabuhi. Unya naa pod sa Biblia ang atong kahibalo, ang knowledge sa Ginoo gi-define pud na ni Jesus Christ mismo gikan sa iyang mga bakbak. John 15 verse 7 of John 17 verse 5. This verse 3, this is eternal life, to know you the only true God and to know Jesus Christ whom you sent. So mao kini ang eternal life, kinabuhi nga walay katapusan. To know God, to know the Father, the only true God. Ang atong kahibalo sa Dios naa lang magsukad sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. We will know Him by His Word, how He revealed Himself to us. Mga igsoon, siguro ang lain atong babag, di lang ang atong lack of spiritual disciplines. Usap po na ni siguro, ang ato na yung kanang gitawag o katapulan, o kanang slothfulness o spiritual laziness. No? Pwede naman mo bangon, kaya ron makikukabildo sa Dios. O niya, mo extend pa lang yun sa atong pagkatulog, magligid-ligid, no? Hangtod nga ang atong mahinumduman, ang ato ng mga linabhan, mga homework, uban pang mga buluhaton, ang pinaka-importante nga buluhaton na lift out tungod sa niining gitawag og slothfulness o spiritual laziness. Daghan pa mga igsoon nga discovery nimo nga internal resistance sa growth sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Kung ikaw na maoy mag-igo sa paghinuklog o pag-analyze niini. Mag-ampo kita. Lord God, Heavenly Father, how we praise you and we thank you for preserving these words in Nehemiah chapter 6 verses 1 through 14. That we have already an idea that there are always external resistance. That's why we need perseverance.
Much more, there is internal resistance, O Lord, inside of us that will sabotage our spiritual growth, that will sabotage, O Lord, the project, the rebuilding of our lives, O Lord. So, Ginoo, salamat nga sa example nga mong nakita ni Nehemias. This can only be overcome by prayer. Sa mga external resistance, si Nehemiah nagpray, Lord, strengthen my hands. Sa mga internal resistance, Lord, nag-ampo usab si Nehemiah. Remember, Lord, ingon siya, because of what they have done, and remember also the prophetess Nodaya and the rest of the prophets who have been trying to intimidate me. So nag-ampo siya, Lord, kung kinsa man ang nahimong internal nga babag. So Lord, gamita kami nga sa imong pag-sanitize, pag-sanctify ka na mo, the more that we will become effective in building your kingdom here in Cebu, sa Mandawi, sa Umapag, sa New Lighthouse Community Church, sa Corba, and much more, O Lord, sa among tagsa-tagsa kapamilya. Gamita kami, Ginoo, sa ngalan ni Jesus nga among Diyos ug Manunobos. Amen. Mayong buntag.